Ito ang marang. Marang ni Fred. Ngayon pa ako nakita nito. Ngayon ka na nakakita ng marang, Fred. Ako, this is my second time na nakita ng puno ng marang. Sa Luzon ako nakakita ng marang na puno, guys. Para lang siyang puno pala ng ano, kulo. Paul, kain mo na. Alis, kain na. Ano guys? Manok. May opisina pa yan si Ben eh. Adobo Humba. humba dito eh. Humba tawag dito. Humba daw. Ah, humba tawag dito. Satu adobo nun. Adobo. Oh. Bayaran mo na gayang barko nga mabasta. Sige mo muna, sige mo muna. Guys, kain na tayo. Ang balang mga sir, din mo siya Guys, mga kakugi, ito. Katabi na natin, ma-one-on-one talk na natin si Boss Michael. Boss, Magandang umaga rin sir at sa tumatangkilit ng kakugi. yan. Guys, ang exact location nito is nasa Concepcion, Concepcion, Kabungahan. Kabungahan, Talisay City. Oh. Yan. Negros Occidental. Hindi Talisay City sa Cebu, mga kakugi, ha? Negros. Sa Negros to. Nandito tayo sa Negros. Boss, itong area ito na yung sinabi mo last time na nagkikita tayo na wino-workout mo. Ito na pa yun. lang, bagong develop pa lang to, 8 months pa lang. Tapos ngayon may kukunin pa ako isa. Ibang venue na naman. Ibang venue na naman. Dito lang ako mag-breed kasi battery breeding ginagawa ko. Saka dito rin conditioning, dito rin lahat yung materyales. So ang Pero breeding, dito rin. dito rin ang breeding, naka-battery kasi ako eh. Ayun. So yun pala, mga kakugi. So gaano kalaki ito, boss? Yung area ito? Mga kulang 1 hectare. Ha? Mga nasa 9,000 square meter. 9,000 square meters. Kulang 1 hectare. Oo. So yun pala, mga kakugi. So ito, boss, ang naka-core dito, mga ilang tipis to nandito ngayon? Mga nasa 150 lang kasama yung range. Kasama yung range, 150. Kasi yun. yung iba medyo maluluwang eh. Napansin mo, maluluwang yung pagitan ng bawat tipi. Kasi Oo. dito ko nilalagay yung conditioning para mas mahaba-haba yung tali niya. Kumpara doon sa dulo, 18 lang ang layo nun. Ito nasa 21 eh. So 21 inches. Inches. So yun, mga kakugi, malaki bang diferensya, boss, sa pag kinukondisyon mo na yung mga manok, yung cording area nila dapat mas malapad, mas malawak? Mas maganda yung malawak para hindi sila natututo na katabi yung mga manok para hindi masanay na malalayo. Tapos medyo alert sila pag lumalapit na yung iba. Tapos baka masanay giri. Yung gire nasa conditioning sa kasi genetic. Sa paggigiri ng manok, boss, ano yung pagkakaalam mo na anong linyada yun, line yun, yung gumigiri? Medyo kung marami nakikita, hindi naman sa pag-aano sa sweater, marami talaga. Pero tingin ko, basta medyo gumigiri na yung manok, nade-deteriorate na yung line. Kailangan na mag-infuse para magkaroon ng vigor talaga. Yun. Yung pagka-hybrid niya, parang na, ano na? Medyo nade-deteriorate na, bumabaksak na. Hindi natin masabi kung ilan crosses yon. Kasi ako rito sa farm, pinakamalaki na, 3 eh. Genetic kasi ko, hindi ako... Third generation, parang ganon? Hindi, yung 3 cross lang na ng pinakamalaki rito. Tapos karamihan, 2-way cross. Okay. Para genetic lang, mas madali i-maintain. Kung meron kang tanggalin, mas madaling tanggalin dahil kilala mo. Saka naka-battery nga ako eh. Kaya marami kong marking. Sa 40 plus na ginagamit ko na inahin, 40 plus din yung marking. Kasi 1 by 1. Ito, pag bumili ko ng manok, materialis, di ngayong taon. Tetestingin ko.
Oras na may lumabas na sobrang laki, may deformities sa paa, pike o tihayang masyadong tihaya, tinatanggal ko na kahit hindi ko pa nasubukan yung... Kasi naniniwala ako, nagdadala yung dati kong dahil genetic yun nga eh. Hindi ako lumalayo doon. Yun, i-infuse ko lang kumbaga, saka ko palang pag-aaralan. Yung mga tabingi, yung paa, yung mga, anong tawag yun? Yung Mga pike. Pike, yung paa. Genetics pala yun, boss. O genetic minsan, talagang pinagmamanahan, genetic minsan. Yung balingay, yung buntot. Medyo maganda pa yun sa buntot eh. Medyo salain mo lang, medyo quality control ka lang doon. Selected na kada breed mo. Huwag mo gamitin, medyo okay pa yon. Ang mahirap yun sa paa. Tama. O, tsaka pag pangit ang tindig ng manok mo, pangit lumakad, hindi ka mabibilan kung sa side ka ng negosyo. Papugi ay kasi sa Oh, negosyo. ngayon kasi papugian eh, pero ako, hindi naman ako, may sweater din ako rito, pero kay Sir Neni naman galing, tapos yung old na 5K, yun ang mini-maintain ko nung nagbe-breed ako dati sa Murcia. Golden Sun nga dati yung pangalan ng farm ko, di ba? So, balikan natin konti, boss. Sabi po tayo malayo. Kanina, boss, nung naglalakad tayo doon, ikot-ikot tayo doon, palagi ko naririnig yung Golden Sun. Yung Golden Sun, yun ang dating pangalan ng farm mo. Oh, Golden Sun. Golden Sun Game Farm. Yung Golden Sun Game Farm, may partner ka nun. May partner ako noon, si Eduardo Galve, tapos ang gumagamit sa gitna ng manok ko sa WPC, si Barry Crisostomo. Barry Crisostomo. Oo. Taga Luzon? Luzon, Batangas, Lipa. Sa Golden Sun Game Farm, boss, sa partnership nyo ni Boss Barry, ikaw yung naka-hands-on. Si Boss Barry, ang parang matatawag natin Hindi, na... si Barry, sir, bumibili lang sa akin manok. Okay. Oh, kapag halimbawa bumili siya ng 100, pasosobrahan ko naman ng 30, combine kami. Tapos sa Cebu, nagkaroon rin ako ng buyer pa doon, kaso nasa Canada na ngayon, si Nino Villaflores. Villa Flores. Oh, siya rin gumagamit ng manok ko doon, yung NSB Golden Sun. NSB Golden Kasi Sun pa rin. bawat kasi bili kasi sa akin, pinasasama ko lang yung pangalan ko. Ayun. At least hindi mawawala yung pangalan. So that time, isa lang talagang masasabi natin na buyer mo or client mo, si Barry lang, Boss Barry. Hindi, marami rin eh. Kaso lang, syempre, pag nalaman ng ibang big time na napilian na, hindi na bibili eh. Pero may buyer ako sa Davao. Ngayon nga, si Land Cruiser. Siya naman ngayon ang kumukuha nito. Oh, yun. Si Land Cruiser, ang bumibili ng manok ko. So that was the time of the Golden Sun Game Farm. Nung meron ka pang partnership. So ngayon naman, itong Sablan 776 Game Farm. Solo mo na ito ngayon. Solo ko na, sarili ko na ngayon. So, At breeding. least, nung Golden Sun ako, more experience, pati sa pagpiri ng material, pati sa pag-process, mas medyo... Parang nahasa ka doon. Nahasa na tayo, pati sa vaccination, lahat, pati sa kung paano pag-setup ng farm. Nakita ko na. At saka during that time, para na rin na nakilala ka dyan. Dahil kasalamat ni kay Barry, dahil sa gitna siya talaga magamit eh. Yun. So Pep, yung dati, yung Golden Sun, narinig mo na yung Golden Sun dati. Parang ano. Parang naanon mo na, no? Pero si Barry Crisostomo daw ang gumagamit. Yun si Barry Crisostomo. Si Barry Crisostomo, yun ang kilala, no? Kasi yun siya ang, nakikilala. kasi siya naman nasa gitna. Ayun. Guys, tinanong natin si Sir Stephen. Luzon yun eh. Batangas, Lipa, Siya kasi ang Sila ni ano. nauna sa amin. Sa grupo namin, siya ang mas nauna. Tapos siya yung maraming napuntahan, mas maraming nakilala na mga nagmamanok, yung talagang pumupunta sa gitna. Kasi pumupunta siya sa Luzon, sa Manila dati para manood lang eh. Si Barry, di ba yung sa ano? Senior Ibarra? Senior Ibarra, yun. Kaya pala, Nandun, GS makita nyo, Senior. sir, mamaya, yung trophy, pakita ko, nakasulat doon, Senior Ibarra rin, doon sa trophy mismo. Sa pagbibreed saka sa farm nyo, yung pangalan, hindi ka dapat manloko talaga. Yung Tama. honesty, number 1 yan sa samahan. Kasi, ako talaga, pag sinabi ko silang first choice, sila talaga unang pili doon. Kita nyo, ngayon, ang breeding ko ngayon, sir, ang breeding ko 250. Ngayon Ngayon season. Ang cord ko 150. Kita nyo, maluwag na
Wala na para na. Puro inahin na lang gagamitin ko yung nandun sa range. Baka next month nito, ubos na ito nag-accord. Kaya isa lang buyer, sir, kumukuha ngayon, Land Cruiser. Yun lang. Si Land Cruiser, yun ang Si Land Cruiser. first pick. First pick siya kasi maganda price eh. If the price is right. Yan tama. Di ba? Yan. Kasi ang hirap ng breeding ngayon, sir. Number 1, vaccination. Sobrang mahal. Tsaka sobrang dati, mahal. yung vaccination natin, basic lang. Ngayon, iba na. Ngayon, parami yung padagdag. Last, September, nag-attend ako ng vaccination kay Doc Yabut sa Kaagpas. Kami rito yung kasama ko dyan. Yun, yung kasama mo. So, yun mga kakugi ha. So, yun, nakilala na natin. Golden Sun Game Farm. Ngayon, Sablan. 776. Pero, the same breeder pa rin. Yung Golden Sun at saka yung Sablan. So, ngayon, boss, dito sa Sablan Game Farm, ano yung mga materyales na nilalaro mo dito ngayon sa breeding? Nung Golden Sun pa ako, ang tinabi ko talaga dyan, yung old na dink. Tinabi ko yon yung old na dink noon, pero nilagyan ko na siya ng kay Sir Neni na puro Sir Neni na lang ako. Kasi ang history naman ng 5K, doon ang galing sa Possum di ba? Parang, kay sino tawag nun? Si Carol Smith. Kasi, ba't ka pa kukuha sa iba ng 5K kung gusto mo rin naman ng old? Dito sa Possum ka na kumuha dahil kung iisipin nyo, doon ang galing. Kay Sir Nene lang naman, ako inamin ko talaga, idol ko si Sir Nene, dyan ako kumukuha. Stuart, Possum, yan lang. Ini-impress ko ngayon doon sa bone crusher ko. Yung bone crusher ko, galing yun sa kaibigan ko, pero maganda rin ang score, kaya yun ang maintain ko. Ikot lang sila sa Gray, sa Stuart, Paul Spark na old, saka Bone Crusher. Yung Bone Crusher, sir, ang totoo nun, kaya sarili ko nang gawa, pati yung Gray dito. Tapos ngayon, taon, kumuha ako ng Albany, saka Cardinal. Kay Nini pa rin? Hindi na, sa Iba Luzon na. Okay. Pero sir, tinanggal ko kasi. Kasi ganun ako, sir, mag-breed. Kahit binili ko ng mahal, basta may nakita ko na may deformities yung anak na mas marami. Siguro sa palagay na natin sa 10 pieces na manok, meron 50-50% na may deformities, tanggal na sa akin. Tanggal na. Kasi genetic nga, genetic. Number 1, genetic. Pag mamanaan, tinanggal ko yung Cardinal kahit magagaling, kahit yung Albany, nakita nyo naman sa Nina. Tinanggal ko rin kasi minsan ang daming yung paa, tihaya. Maganda silong pero tihaya. Kaya doon na lang ako sa dati ko. Ito boss may narinig ako dati. Sir Tep, kung narinig mo na rin to. Yung Albany daw, kadalasan tabingi yung buntot. Hindi naman yung sa akin na nakuha ko na Albany. Yung paa nga medyo naglalabas ng tihaya ba, ganun. So yung sa'yo, napansin mo, ang genetics nun, baka sa breeder lang yun galing. Yung gano'n nga, or yun talaga ang linyadang ganyan. Kahit nung una pa. Baka dun sa linyada nun, kasi magkakaiba naman yung Albany. Hindi naman natin masabi na yung Albany nung isa, magiging kamukha ng labas sa'yo. Kasi iba-iba yung kinocross nila Ikaw na lang gagawa ng sarili mo Hindi, kasi ito guys, i-clear ko lang. Kasi for example, yung claret. Masasabi natin, tunay na claret to pag straight comb, wine red, puti yung paa. Di ba? Pag may magsasabi sa atin na claret ito tapos yellow-legged, parang hindi ka na maniniwala na straight claret ito. Kung straight claret sinabi niya, pero kung crosses naman, pwede ka maniwala kasi crosses Sasabihin niya na crosses. Saka may pick-up na rin. Sa Albany, yung characteristics ng Albany, ito yung characteristics ng Albany. Baka kasama sa characteristics ng Albany na may tabingi yung buntot. And I don't know guys na itanong ko lang din yan kasi sa breeding kasi si boss na master kasi sa breeding. Saka marami na rin mga linyada ng mga manok ang nasubukan ni boss. So ngayon na nabanggit niya yung Albany. Ito lang mga narinig ko guys kasi wala man akong Albany doon sa sa manukan ko. Narinig ko lang yun sa Albany. Pero sa tingin mo boss, may mga Albany naman na talagang maayos. Kung iba-iba na nga iba-ibang variety ng Albany. So dito naman sa akin na Albany na nakuha ko, ganon nga. Kaso ayoko ng ganon.
yung paa, ganon. Kahit sa cardinal, kung maglakad siya, parang medyo hindi niya, parang flat-footed ba, hindi niya mahiyakbang ng maluwang. Tinatanggal ko na sa akin. Saka medyo pike yung tuhod, pumapasok pag naglakad. pag ganun. Kung sabi saya pa na, murag kimpi. Genetic eh. Kaya lahat, tinandaan ko yung marking nun, nung marking ng Albany, nung marking ng Cardinal, may lumalabas na ganun. So, kaya, para hindi na ka na malito, inalis mo na lang inalis lahat. ko na lang lahat. So wala nang Albany ngayon dito. Not unless yung mga crosses mo. No, meron na lang yung crosses na lang, pero maliit na lang na maliit hanggang mawala na. At least na-refresh rin yung bloodline niya. Nakatulong din. Tama. Nakatulong din sa madali kasi maayos ang labas niya eh, may na-testing na rin eh. Okay naman eh. Tama. Kaya yun lang pala. kung ikaw medyo quality control saka medyo maselan ka, syempre tatanggalin mo. Ako kasi sir hindi kayo maniwala nung bata ako sa amin sa Bulacan. Kahit itanong nyo doon, ipagtanong nyo. Nung bata ako, sa sobrang selan ko, may isang manok ako. Ito, totoo to ha. May isang manok ako, pag sinabi ng kapitbahay namin, pangit, ipalit ko na yon. Minsan sa isang araw, 4 na palit yon. Ganon sir ako kaselan sa manok. Makita nyo yung manok dito, iisa tindig, iisa porma. Tama. Pati hipo ng katawan, yung pagpili. Mamaya ituro ko sa kanila, gusto daw nila malaman yung maliit ang balakang. Oo, paano magpili? Paano mamili. Yeah, mamaya, ano natin yan guys. Yung mga sablan ba is from Luzon? Luzon, Bulacan yun. Kaya pala fluent ka sa Tagalog. Bulacan ako, kaya Bustos. Dito lang ako almost 13 years na ako dito. Hilig ko kasi passion ko, manok eh. Manok. Kaya lumipat ka na dito kasi nakita mo parang manok country ang Hindi, saka iba yung lupa rito. Saka ang maganda klima. ang paa. Maganda ang paa talaga ng manok. Yun. Hindi naman natin masabi na pag negros ka, maganda. Pero ibig ko sabihin, sa akin obserbasyon, medyo maganda talaga tubo ng mga manok dito. Correct. Hindi natin masasabi guys na 100% na paggaling sa Negros magaganda ang mga manok. Kasi magdepende pa rin yan sa owner, sa breeder. Kung alagang-alaga niya talaga yung manok niya. Saka isa pa, halimbawa, inalagaan ko ng maayos yung manok ko. Pagdating naman dun sa bumili, hindi naman marunong mag-point yung handler. Wala pa hindi rin. marunong mag-kondisyon. Kaya dapat sama-sama yan eh. Maliban na lang kung kapitan ka talaga ng swerte. Pag sayo. Tulad din ng boss, sabi nila pag kukuha daw tayo ng mga tauhan, dapat sa Negros daw or sa Bacolod area. Pero marami din ako nakita mga kakogi, marami din ako nalaman na marami ding mga badlungon. Marami ring mga hindi naman mga sa tao, kahit sa lugar, meron ka naman makuha na mas may malasakit sa'yo. Number 1, malasakit sa tao. May puso. May puso ka rin dun sa tao mo, kung ano kailangan niya, ibigay mo. Saka alagaan mo. Tama. Para may balik rin siya sa'yo. Pero minsan meron tao na walang puso kahit paano gawin mo. Baka isipin niya, marunong man ako, saan ako magpunta, kaya ko So iba talaga yun. Ako sir, ako talaga eh. Kita mo, iisa lang ang tao ko dito. Ako lahat tumututok, ako nagpapakain. Ganon? Pag may sobra pang pagkain sa paso, sir, kunin ko pa yan isa-isa. Siya lang magtubig. Siya lang tigalinis dito. Basta ako Hands-on. Pati sisiw, pati breeding, ako gusto ko, nakikita ko araw-araw. Hindi ako masaya nang hindi ako nagpapakain. Pag nga minsan uwi ako sa amin, isang araw pa lang ako, parang gusto ko na bumalik dahil hinahanap ko, manok, aso eh. Kaya nga hindi tayo siguro nakapag-asawa. Dahil sa binata ka ba, boss? Oy, baka may Kaya- mga nanonood dyan, ha? Kasi passion ko, hindi naman ako umiinom. Wala akong sigarilyo. Maaga ako matulog, training ako ng aso pag madaling araw. Tapos isa pa, manok, ako nagpapakain pag 7 o'clock. Ako lahat. Si boss din ang nagbe-breeding. Ako rin nagbe-breeding. Pero siya, hindi pa nakabreed.
Boss, ito boss. Okay. Iyon bang mga manok mo dito na for sharing, ang presyo nito, uniform ba ang presyo? Magkano bang presyohan nito, boss? Yung stag ko talaga, 7,000. Yung stag na yan, Process yun, ha? process. Pero yung material ko, 25 yung brood stag, yung inahin, 10,000. Pero kung nakikiusap, madali naman tayong kausap. Pag mabait kahit may din. tawad, minsan nga, dati may humingi nga sa akin nag-message nung Golden Sun pa ako, mag-ina Napanood daw ako sa isang interview, nakuha yung number ko, tumawag. Sir, wala kaming pera Pa 5,000, gustong-gusto ng anak ko ng isang pair. Pinadalan ko, akin pa yung Shipping. sa 5,000. Cagayan de Oro something yan, o basta connecting flight Boss, boss, wala akong pera ngayon, boss. Hindi, wala, madali tayo kausap. Pag sa ganon, madali tayo Bait-baitan lang tayo, guys. Ngayon, boss, wala talaga akong pera, boss. Pwede ba makatesting yun? Walang problema, basta marami pa dyan Yun na, guys. Oo. Alam niyo mga kakugi, Kasi merong tao na may dating sa'yo, minsan masyadong presko. Hindi na Magkano ba yung ano mo? Ba't ang mahal naman? Hindi ka pa kilala. Saka ito, sir, kahit may bumibili sa akin, hindi ako nag-a-advance. Basta sinabi ko sa kanya, ikaw ang first choice, walang makakapili dyan. May word of honor naman ako Tama. Tsaka guys, ito guys sa lahat ng mga nabisita ko ng mga farm, minsan pare-pareho ang presyo, minsan naman may mababang presyo, minsan naman may mataas ang presyo. Kayo na mamimili, kayo na bibili, kayo na bahala kung saan yung napusuan nyo. At saka ito guys, pag bibili tayo ng mga materials na pang breeding, pag-ipunan natin. Kasi talagang Kasi pinaghihirapan yan. tama, ginagastusan din yan ng mga breeders, no? Kahit Pero ito lang, sir, masabi ko, pag gusto nyo bumili, puntahan nyo talaga personal. Tama. Huwag kayo bibili sa Online. Kasi hindi naman sa kung may magalit sa akin, sasabihin ko yung totoo. Bahala na kayo kung magalit kayo sa akin. Meron, sir, dito malalaking breeder. Hindi naman sa bumibili dyan. Inopera na nga rin ako bibili rito tapos aalisin yung wing band. magpalabas lang daw ng may puti sa buntot, kukunin niya na Kilala yung sir yun, noon pa yun. Nako. Pero hindi na lang ako kumibo kasi ayoko rin, saka hindi ko na rin sinasabi. Puntahan nyo para makita nyo talaga kung papasa sa inyo. Mahirap kasi pag sa camera, minsan maganda pagdating na sa inyo. Tama. Ayaw nyo na. Kasi maraming ng ngayon sa guys sa pagbi-video, na-enhance natin mga effects. Pulang-pula yung mukha, pagdating mo putla pala. Kawawa yung mga nasa abroad karamihan. Ayun. Pinagpapawisan nila ng dugot, pawis ang pera, tapos Yun. ako Yun. pag may bumili sa akin ng material, pag wala talaga. Pabalikin ko na lang sila next year. Tama. Kasi itong pagbe-breed, kumbaga brand ng pangalan mo to Tama, extension ng pangalan mo. Oo, kung masira ka sa once, alam mo ang pagsasabong maintriga to. Tama, Pag-usapan parang showbiz, oo. O pag nagbigay kang ganon. Parang yung politika, mga kakalat kakugi, na ikaw masisira kung gusto nyo mahalin. Sa akin, talagang passion ko mag-breed Yun, pag may bibili, ibigay ko kung sino yung kausap ko first choice. Tama. Doon talaga sila. Maliban na mga kakugi, kung OFW ka, wala ka sa bansa, wala ka sa Pilipinas. Ang dapat na gawin siguro, boss, ito parang information at saka parang suggestion lang din mga kakugi. Utusan mo kung sino yung pinagkatiwalaan mo, kapatid mo, relative mo, na malapit doon ba sa gusto mong bilhan, para sila naman may malasakit sa pera mo, no? So, yun. Yung iba naman dyan, mga kakugi, sa amin din nagpapasabay. For example, sabihin namin, punta kami ng Luzon. For example, this coming November. Marami nang nag-contact sa amin, Boss Michael, na, Boss, pagbalik nyo sa ganitong farm, pasabay kami, boss, ha? Siyempre, gano'n. Yun ang inanan namin. Yun ang mga may nagtiwala. So, dapat din, guys, pag bibili kayo ng mga manok, marami kayong napapanood na mga binablog ko, na mga farm. Kung saan nyo kursunada, kontakin yung may-ari, tanungin nyo kung magkano ang presyo, tapos kung gusto nyo sa next namin pagbalik, magpasabay kayo sa amin, at least alam na nila yung presyo. Kasi hindi kami nagja-jack up, mga kakugi. Pag nagpapasabay kayo, kung magkano ang presyo ng seller, yung breeder, yun talaga ang tunay na presyo. Kung magkano ang shipping fee,
Di yun talaga ang gasto sa shipping fee. Ang hinihingi lang namin is yung pasabay fee. Okay. Kasi gumagasto Oh, kami. tama. Papunta. Tsaka, sir, ano yan? Pag yung pera, halimbawa, bumili kayo sa isang breeder, tapos niloko kayo. Halimbawa lang yung perang madaling galing sa panloloko, mabilis maubos. Sa amin, sa Bisaya, yan boss, kwarta sa hangin. So, baka magkasakit pa kayo, Bumalik sa'yo. mas malala pa. Kaya ako, pag wala, balik na lang kayo sunod. Tulad din nung nangyari sa amin, boss, na may nagpasabay, nung i-ship na kasi walang direkta na flight papunta sa lugar nila, ay sa trayo, na-disgrasya yung isang babae na manok. Ang nangyari, guys, kahit yung binayad nung ship, nung bumili is yung pasabay fee lang, which is 2,500 per head, ang nangyari, nirefund na lang namin yung manok, 15 million. Lugi pa nga kami. Pero itong masasabi ko, guys, itong pagpapasabay nyo sa amin, hindi namin to negosyo. Ano to namin? Anong tawag yan? Tulong. Tulong na lang namin sa inyo. Even though risgo sa part namin, boss. Oh, Pero, saka isa na rin, nakikita nyo kung sino yung mga honest na breeder na pinupuntahan Tama. nyo eh. Oo. Saka nakikita nyo yung manok. Hindi naman yung tao magsasalita, yung manok eh. Tama. Kaya nga, guys, kung mapapansin nyo sa vlog namin, sa Kakugi, wala kaming script. Kasi dyan mo makikita na yung kausap mo, sincere, walang tinatago. Kasi kahit saan man mapunta yung usapan, di ba? Di ba, boss? Hindi, sanay na tayo sa ganito. So mga ganyan. So walang script. Totoo lang sinasabi ko, kaya nga minsan may nasasaktan eh. Tama. Eh, wala akong magawa yun. Minsan, kasi real talk lang. Kasi naawa rin ako minsan doon sa taong pinaghirapan. Kita, di ba nga, sinabi ko nga sa inyo, meron pa palang isang one time, pinadalang ko manok, naglabas daw ng ibang kulay. Di pinalitan ko. Oo. Babayaran niya daw. Hindi na ako binayaran, hindi na nakontak, okay lang, at least napalitan ko. Oo. Pero hindi ko alam yung manok na lumabas noon, kung breeding niya yun, kung ano. Baka bilang kasi may mga bahay. binabais eh. Doon daw sa manok ko lumabas eh. May marami na siyang Ang tawag binabais. niya sa Tagalog, boss, nasilisihan. Ewan ko ba. At least pinalitan ko, okay lang. At least napalitan ko, wala na ako iniisip. Yun. So yun mga kakugi, pag bumili kayo ng manok, for example ito sa kay boss, tapos pinadala nyo lang sa kaibigan nyo, sa kapatid nyo, nung umalis yan dito, lumabas sa farm, healthy talaga yan. Kasi yung pinagkatiwalaan nyo, hindi man niya magdadala na may sakit. Kasi tama man yung bayad niya. Hindi, saka dito sir sa akin manukan, basta may sakit. Alam mo Calm yun, talaga. kahit itanong nyo dyan sa kaibigan ko noon na isa, kahit doon sa tao ko, minsan nangihinayang siya, 5. Nabansot konti. Kal na. Kasi may iwan na yun eh. Iwan na siya ng laki eh. Kumbaga, ang pinoproduce natin, Tama. athlete eh. Tapos, may bubuhayin mo pampilit. Huwag ka manghinayang. Kaya nga ginagawa ko nung dati ko doon sa Golden Sun, palabas ako mga nasa 1.5 na sisiw. Pag medyo hindi healthy yung isang batch. Dito sir, sa nitong batch nito, nung una ako nag-breed, ito totoo, alam dito. Yung second batch ko, nag-vaccine ako ng coccidiosis. Unang vaccine ko ng coccidiosis, 200 plus yun na sisiw ha. Within 7 days, natuyo lahat. Ikaw rin magdudusa, kada gising mo may 10 natutuyo. Stressful. Oo, nagpabakuna akong coccidiosis, kaso yung ginamit na coccidiosis, parang hindi pa Panis na, yata, parang hindi pa alam, expired. bagong strain eh. Diyan, dito sa vlog natin, sa video natin, totoo lang talaga, kahit naman sa investigasyon pag scripted yung talaga malalaman mo na nagsasinungaling. Pag walang script, totoong kwentuhan yan, real talk yan talaga. So yun mga kakugi pag umalis dito sa farm, make sure na sigurado yan, anong tawag yan? Sigurado yan na healthy pag lumabas. Pag may, dyan sa inyo, pag may nangyari sa manok, kasalanan ng nila yun. Kasi dito naman, kahit nga 200, kaya ni boss ipaano yan, ipatapon yan. Basta, Kasi ikaw magdudusa kada umaga, pag gising mo merong 10, 20, tas bubuhayin mo. Michael Sablan 776 Game Farm. Dito sa Kabungan, Kabungahan, Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. So yung presyo, pag broodstag 25, pag crosses is 7,000. 7,000, pag pullet
Pag pulit na crosses, 5,000. Oo. Pag medyo kaibigan, mas mababa na, mga 7,000 na lang straight line. Straight. Ibaba ko na. Oo, Kaysa baka- kanina, 10,000 eh. Oo. Ngayon, ibaba ko para kung gusto, pero sa ngayon, wala na. Ubus na. Next year Negative na, ulit. negative. Oo. Yun guys, mga kakugi, naikot-ikot namin dito yung manukan ni boss. Tapos naipakita niya sa atin yung mga inahin na nandun na ilang piraso na lang ang natira. No, 40 plus na lang yung personal ko. Personal na yun, no? Oh, Yung mga pinipili na. bone crusher mo nandun, no? Bone crusher, yung sweater na possum, may 5K din. May 5K din. Tapos yung full spark na gray, nakakross sa Stewart. So this coming season, boss, ilan ang target mo na ipapalabas ng mga stags? Mga 400 lang pa rin. 400 lang, din. oh. Kasi maghanap pa kami ng lugar nung yung kaibigan ko rin. Maghahanap rin siya, kulang din yung lugar niya. Parating pa lang ngayon yun, nasa barko din. Nasa barko din. Oh. So 400 ang target. Sa 400 na yan, boss, siguro baka makaano na tayo, makakadagdag na sa mga for sharing. Oh, walang problema. Kasi ang totoo, yung mga pulit saka broodstag na ginawa ko, nakuha na rin ng Land Cruiser. Sila ang First pick. Oh, yung mga gray, yung mga bone crusher, yung mga Stewart. Yung ko, kinuha niya, Yung mga natira dito, ayun lang hindi napusuan, di ba? Or sa sobrang dami na nakuha, yung iba talagang sadya na lang. Saka Marami kasi siguro pera yun, boss, no? baka marami siguro. hindi yun contractor, boss. Hindi. Masarap kaya Pero maging mabait yun, kaibigan. mabait. Mabait. Masarap maging kaibigan ng isang kontraktor. Sino bang mga nagmamanok dyan ng mga kontraktor? Guys, biro-biruan lang guys. Kasi nano lang ba? Kasi yun ang trending ngayon eh. No? Pero marami sa mga kontraktor, mababait na naman eh. Di ba? Marami nga lang pera. Tsaka marami akong kakilalang mga kontraktor na mabait. Hindi naman pare-parehas yung mga tao eh. Kahit Tama. sabihin nila na tiga rito, Tagalog, o Ilocano, o tiga rito, siyempre bawat isa, merong mabuti, may masama. Tama. Saka yung breeder, kung ano yung binread niya, dapat sabihin niya na sa kanya, hindi na... Kasi tayo na gumawa kamukha ng mga Amerikano, di ba? Pag sila gumawa, kahit kumuha sila sa isang breeder, pag ginawa nila, sa kanila na yun eh. Yun, nakaka-carry over yung pangalan. Yun ang medyo minsan sa Pilipino eh. Puro imported, gamitin nila yung mga Amerikano na pangalan. Pero sila na gumawa, dapat hindi. Kasi tayo na gumawa nito, brand na natin to, pangalan na natin gamitin. Kaya nga gumawa ako ng Sablan hat, Sablan gray, Sablan sweater, o Sablan Stewart. Kaya lang, binanggit ko lang kung saan ako nanggaling yung mga manok ko. Tama. Pero number 1 ko talaga gusto, kay Sir Nene lang ako, yung Stewart, saka yung Possum. Baka next time kung balik dito guys, may napupusuan ako doon, yung Possum talaga. Kasi dito kay boss, affordable naman yung presyo. Wala namang problema sa 25 akin. lang Basta, naman. kasi naranasan ko rin nung dati ko bata, nag-aaral pa tayo nun eh. Hindi ko kayang bumili ng manok. Tama. Siyempre yung feeling nung bata ka na hindi mo kaya bumili ng manok, saka aso, nung panahon nun, wala ka pang pera, medyo wala ka pang trabaho. Nakakaano rin, kaya nararamdaman ko rin yung ibang tao pag may nagtanong sa akin, pag nakita nilang medyo umasim yung mukha, hindi kaya presyo, binababaan ko na lang, makakuha lang. Sige, punta ka ako sa farm. Tignan natin kung ano, basta lang importante, magsimula ka lang ng tama. Kaysa bumili siya ng alanganin, tapos ikaw pa masisi nun. Kahit sa aso, ngayon, medyo maselan din ako, working. Hindi basta working, kunin mo rin. Kailangan yung genetic talaga, kung pang sports, kukunin mo, kung pang monjo, pang IPO, iba rin yun. Iba. Hindi ko mo yung Ibang aso ano rin, din sa aso. may drive din, pwede na, hindi, iba-iba pala yun. Kaya dapat pag-aralan mo, kung ano lahat yung pasukin nyo, pag-aralan nyo para hindi kayo magsayang ng pera, oras. Tumatanda tayo eh. Ito, passion ko talaga, manok-aso eh. Take it from Boss Michael, mga kakugi. Experience na yan sa mahabang ng panahon. So ako guys, pag-iipunan ko yun kasi gusto ko yun eh. Di ba boss? Boss, thank you so much. Marami rin salamat sa inyong lahat. Sana boss, makabalik pa kami dito. No problem. Welcome kayo dito sa Sablan 776. Kahit sinong tao, welcome Yun. So guys, mga kakugi, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana natuwa kayo, nasiyahan kayo guys. Sana may natutunan kayo.
sa episode na ito. Once again, maraming salamat kay Boss Michael at saka kay Boss Jerry, idol natin, Jerry Halandoni. At saka nandun sila Boss Jojo at saka si Boss Jun at saka si Boss Bronze. Si Boss Bronze. Babalikan natin yan guys someday pagbalik ng Team Kakugi dito. So sa lahat ng mga nabisita namin itong linggong ito, sila Boss Clark Labayen at saka si Boss Glenn Bernardo, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanood natin, mga legit at saka mga tawag yan, diehard na Kakugi subscribers, maraming salamat. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga Kakugi. Yun, Maraming salamat din. maraming salamat. Guys, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Tama. Sa Bisaya, basta magkugi, tunay maani. Okay! Yun! Thank you. Okay. Thank you.